Okay. So, sa may Laravel part, ni-record ko na lang din para maano. Ito yung sabi mo ng empty, ito yung folder ng webdev. Tapos, right-click ko to. Yung folder ng webdev, right-click. Ano, dito na lang sa labas. Just open in integrated terminal. Paano ba ito? X. Isa pa. Ito yun, basta, ito lang yung folder niya. SIA, webdev. Tapos, Laravel, new. Lalabas na yung interface ng Laravel dyan. Name of your project, bawa ano, Genesis. May mga presets si Laravel. So, wala akong babaguhin masyado. Yung mga ano lang, no starter kit ganyan. Enter lang. Tapos gagawa siya ng, ayan, 'di ba? Ito yung inan natin. Tama ba? Ito ba? Yung from the start? Ganyan? Okay. So nga pala, nagbebenta nga pala ako ng course. So kung magbabayad kayo ng course ko, meron tong ano, sure na magiging Laravel ano kayo, professionals. Na joke lang. Yan, medyo nakakainis lang yung loading nito. Mas masarap pa rin ito yung blueberry eh. Mas masarap pa rin yung peach na soju. Ay hindi yung peach and straw. Hindi, ito yung blueberry, mas masarap pa rin yung strawberry gagi. Pangat na lasa ng blueberry, parang gamot. Dapat kumain na lang tayo ngayon eh. Nagdanam na saya tayo kay Tita Isim. Busog na hindi na makagalaw. Napaggasas pa sa mga pagkapagkain. Ayan, loading lang. Generating optimized. In terms of extension, wala naman akong din-download na iba pa dito. Siguro kung may PHP lang, IntelliSense, ng PHP pwede. Mga ganyan. Pero yun, loading pa siya. Ayan, gumawa na siya ng folders dito sa gilid. Meron ng Genesis dito. Ito na siya. Ayan. So, medyo tagalan. Pero lumabas rin to. Tinanong ng which database will your application use? So, ilalagay ito SQL Server. Ayan, SQL Server yung default. Pero minsan, baka i-type nyo din type yung SQL Server. So, type na lang. Alam niyo yung tutorial yung, na ginawa ko when it comes to PHP tapos yung sa may SAMP, ay PHP tsaka SQL Server. So, gagawin nyo rin siya dito. Kailangan nyo siyang i-connect din para lumabas yung option na, may SQL Server pala yung PHP nyo. Hmm. Ayan, ito yung last part. Tapos, ito na, meron ng Genesis. Si, ano lang, CD lang sa Genesis. Okay, ano yung mga kailangan i-set up? Sa my environment, ito yung env. Next ko to.
So sa ENV, ito yung titignan nyo, yung DB connection. Check nyo kung SQL Server ba yung database. Yung DB host, automatic na itong 127.0.0.1 as yung local machine. Pero, pwede rin naman to. I-copy nyo yung server name. Okay, copy natin yung server name dito. Tapos, sa may DB port dito sa SQL Server. Ito, SQL Server Configuration Manager. Tapos, ito, yung sa may SQL Server Protocol. Nasa ito. Tapos yung TCP/IP. Yan, properties. Tapos, sa may IP all. Diba? Itong IP all sa dulo. Yung TCP port niya is 1433. So, nakalagay siya as 1433. Database name is Genesis. So, gagawa ng database na Genesis dito. So, new query, master. Tapos, tama ba? Ah, meron na palang Genesis dito. Huh? It do not exist. Mayo. Genesis 2 na lang. Yan, basta may database name. Tapos yung database username, database password. Kasi wala naman nakalagay dito. So, blankohan lang. Kadalasan bablankohan nyo lang din yan eh. Okay. Next is, na-set up na yung database environment. Ang kailangan nang gawin is i-check kung connected na siya. So, paano mo siya i-check? Kasi may database folder, automatic na may migrations. Sabay may tatlong yan. Ito yung parang ano lang to, gawa-gawa lang ni Laravel. So, para magawa mo siya, click mo Genesis, open integrated terminal. Tapos, PHP, una muna PHP, di ba? Kasi PHP commands to. Tapos artisan. Tapos, yung artisan, ito yung parang library. Una, PHP. Okay. Sa may PHP magko-code. Tapos, within PHP, merong artisan, yung Laravel. Tapos, anong command within sa may artisan? Halimbawa, migration. Migrate. Ayan. Preparing database, creating migration table, tapos lumabas na sila. Lahat nag-done. Ano ibig sabihin pa nagda-done? Ibig sabihin nun, yung mga tables within this files. Kasi ang migration, ito yung actual database schema. Yung table, yung column, dito nakalagay yan. Yung titignan nyo dito. Ayan. String, name, email, string, password, nullable. So, ito yung parang blueprint ng database nyo, yung table. Pag i-check nyo sa may database dito, sa may actual na Genesis 2, tapos click yung tables. Ayan, nag-reflect yung mga default na tables dito ni Laravel. Itong mga to, nag-reflect siya dyan. So, in another case din, kung gusto mo siyang tanggalin, pwede rin another command para i-reverse. PHP artisan migrate, rollback. So, rolling back, ni-recall mo siya. Then, pag ni-refresh to, yung tables, ayan, wala na yung tables. Pwede mo rin migrate para pabalik-balik lang. Okay. So, isa yun. Bakit ko kailangan, ito yung una kong sinabi kasi, hindi ka makapaggawa ng proper MVC, Model View Controller, kung wala kang database. So, isa siya sa kailangan mong i-set up. Okay, next is ChatGPT. Na-follow naman yun. Hindi ko kayo marinig, bahala kayo dyan.
Okay, anong pwedeng gawin ni ChatGPT? So, assuming na wala akong alam, di ko rin alam gagawin ko, ano bang pwede kong gawin? Una, syempre, ano ba yung pinaka-basic na program na pwede kong gawin? Gusto ko, sa may program ko, pwede mag-input ng input text, tapos display. Tapos, pag nag-input ka, pwede mo ipasok sa database. Tapos sa database, i-display mo siya. Ayun. So, hindi ko na-specify kung anong klaseng business function. Basta bahala na anong kaya gawin. Pero ito yung important. May controller, may view, may routing, tas may migration. Pa ba? And then, meron pa pala model. Explain ko mismo yung mga components na to as we go on. Step by step. Ayan, PHP Artisan Make model. Ayan, gagawa siya ng model na text entry. Ang model, nag-reflect siya dito sa may app, tas models. So, wala pang laman models dito. Pag in-enter ko yan, ayan, may lumabas na text entry. Pangalawa, yung text entry na yan, template lang yan. Wala pang laman yan. Kaya kailangan mong i-copy to. Copy ko itong buong code na to. Or kakopy ko lang yung nasa loob ng file na to. Class, text entry, extends model, use has factory. So, kailangan ko rin copy sa may nasa taas. Yan, meron na. Pangalawa, migration. Ha? Okay, sige. PHP Artisan make migration. So, anong pangalan kaya ng migration? Text. Okay, sa database migration, ito yung text. Create text. Ah. Okay, pag gumawa ka ng model, pag gumawa ka ng bawa ng model dito, kasama na yung database niya. Ba nakalagay text entry. Included na rin yung model, which is text entries table. Kasi yung pagkaka-diagram dito, pag sinabing model, ba? Yung model is database. Ayan yung mismong database. So, kung ginawa mo yung model, kasama na yung migration, lupit. Ba? Ngayon ko lang naintindihan. Okay. So, ang sinabi dito, edit the generated migration file. Kakopy ko lang tong code na to, tapos edit ko lang to. Sa public function, up. Ito, tanggalin ko lang siya, tapos paste ko to. Okay, meron na. Tapos, ira-run ko yung migration. Pag nirun ko yung migration, dapat may lalabas sa table na text entries. Dito sa... Ayan, may text entry sa baba. Ito. Next. Controller.
Create a controller name, text entry controller. Ano yung sense ng controller sa may MVC framework? 'Di ba? Ito yung database. Yung controller, yung backend, kung paano niya i-handle yung data. So, kailangan mong gumawa ng controller name, text entry controller. Ang sasabi ng GPT. So, kung makikita yung controller sa HTTP, tapos yung, ito na, yung controller. Text entry controller. Sabay, i-edit lang siya. Copy ko itong buong class na to. Hindi ko alam kung ano mga pinagalagay ko dito, yung mga use na yan. Pero parang need talaga to para magamit ng maayos yung mga bagay-bagay. Then, ito na yung pinaka-inaabangan yung view. Yung view ay yung mismong UI. Ito yung UI. Ito yung interface kung saan makikita yung data. Boom. So, sa view, sabi niya, copy ko lang to. View. Sa resources, tapos sa view. Tapos gagawa ng bagong file. Test.blade. Ano yan? Pangalan daw? Index.blade. Okay. Rename. Bago kapagod. So, yun. Nakita nyo. Ano siya? HTML. Tapos routing. Yung routing naman, ito yung way para ma-access mo yung buong to. Para ma-access mo siya. So, parang yung routing, inaano niya yan. Ito yung way para ito pala to. Ito pala yung mismo kailangan gamitin. Diyan ka nire-route. Kasi itong buong to, isang buong component siya. Nga lang. Tapos nire-route ka niya dito. Pwedeng halimbawa, may iba pa dito. Yan, i-route ka rin sa ibang part. So, ibang URL, ibang endpoint. Copy ko lang tong routing na to. Ang routing na dito lang sa may routes sa may web.php. Tapos, copy ko lang to. Use text entry controller pa. Okay. So, ayun. So, tingin ko na-copy naman na lahat. So, para makita mo siya, kailangan mo i-run yung code na to. Artisan to serve. Tapos gagawa na siya ng bagong web server. Hindi na kailangan mag-sump. Loading. So, ito yung isang problem. View text entries that index not found. Mali siya. Mali yung pagkakopy ko. Ito dapat yung hanapin. Hindi pwedeng index lang pala. Sa view. Tama ba yun? Huh? Ito naman yun ah. Ito na yun ah. View. Text index lang.
Sabi ba dito? Sa view. Hmm? Ah, views. Resources views. Sabi ko pa ng bagong folder. Tapos text. Ganyan. Text entries. Di ba ang lupit? Ano lang siya? Parang web dev siya pero may mga lumalabas na code. Parang gumagawa talaga ng software. Yeah. Yun. Tayo ulit. Yun. Ano ba? Lupit. So, eto yung mga stored text nakalagay daw dyan. Sabi ba nag-enter ng text dito? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pangit. Hello. So, kala nyo ganyan lang yan, pero nag-i-store talaga sa database yan. Sa text entries. Diba? Andyan sila, nag-i-store sila dito. So, kung i-review natin dito yung ginawa natin, ang migration, dito siya banda sa model part. Yan, siya yung gumagawa ng, so yan, ito yung controller, tas ito yung view. Si controller yung pumipili ng view. Sa ganyan. Ganun. Ang Laravel stuff.